So, ayun na nga, nag-announce na bawal na raw maging seller yung hindi registered sa BIR. Hindi ka na pwede maging Shopee seller, hindi ka na pwede maging Lazada seller, hindi ka na pwede maging TikTok seller. Una mong gagawin, step 1, kumuha ng DTI. Ang DTI po ay pwede online. Nasa baba po yung link kung paano mag-register online. Then, pwede naman po, para kung nahirapan kayo sa online, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na negosyo center or DTI office. So, ganito po yun. Ang scope po na pinili ko is yung barangay lang. Kaya 200 pesos lang po yung binayaran ko plus 30 pesos para sa doc stamp. Yun. Tapos, clears po pala, kapag nakakuha ka na ng DTI, kailangan isunod mo na yung BIR. Kasi, kapag within 30 days na hindi ka nag-register sa BIR, tapos nakakuha ng DTI, kunyari, nakuha ka ng DTI, tapos after 30 days, hindi ka pa decided na kukuha ka ng BIR, magkakaroon po kayo ng penalty. So, ang minimum po na is 1,000. Huwag nyo nang patagalin. Kung may DTI na po kayo dati, nung hindi pa po nag-re-required ng BIR, di ba kasi syempre yung mindset ng mga negosyante, kukuha na ako ng DTI para maging legit na ako. Hindi po ibig sabihin may DTI ka is okay na. Malaki po yung magiging penalty nyo. Kung may DTI ka na dati pero hindi pa expired, yun yung gagamitin nyo para mag-register sa BIR. Sinasabi ko na po sa inyo, huwag nyo nang ituloy. Kumuha na lang po kayo ng bagong DTI or ipakancel nyo po yung luma yung DTI bago kayo kumuha ng BIR. Kasi napakalaki po ng katakot-takot na penalty po yung nakaabang sa inyo. Step 2, kumuha ka ng BMBE. Ito po yun. Sa DTI din po ito kinukuha. Ilalagay ko po sa baba yung link kung paano kumuha nito para po maging exempted ka sa income tax, sa withholding tax. Ibig sabihin wala ka pong babayarang tax sa income at saka sa withholding tax. Pero hindi po lahat ay qualified na makakuha ng BMBE. Dapat po ay meron ka lang total assets na hindi tataas ng 3 million. Tapos po, dahil 3% nga ito, 3% yung magiging tax option mo sa BIR, kailangan po yung supplier mo ay nag-i-issue ng resibo na galing sa BIR. Hindi po pwede yung DIY lang. Kunyari, sa Divisoria ka lang kumukuha ng mga items mo, sa Divisoria ng supplier, di ba, hindi naman po lahat doon ay nag-i-issue ng resibo na galing na registered sa BIR. So, hindi ka po pwedeng maging 3% or itemized. So, ang ipipiliin mo, 8%. So, yun po, pag-aralan nyo po muna kung ano yung pinakaiba ng 3% sa 8%. So, step 3 na, meron ka ng DTI, meron ka ng BMBE. So, kung hindi ka qualified sa BMBE, DTI na lang yung dalhin mo sa BIR. Pwede ka na pumunta sa BIR ngayon, tapos magpa-xerox ka lang ng DTI, o kung may BMB, pa-xerox mo na din, tapos ID mo, permahan mo, tapos 1901 form, pwede ka po mag-download sa website ng BIR, o pwede ka naman po kumuha doon sa office mismo kasi may free naman po yung 2 kopya po noon. So, ayun na, kapag nakuha mo na yung COR mo, di ba? Doon sa RDO namin sobrang tagal. As in po, pila ka ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw, tapos makukuha mo yung COR mo, alas 5 din ng hapon. Minsan hindi pa, kasi babalik ka pa. So, kapag nakuha mo na yung COR mo, hindi po doon natatapos. Lahat po ng nakalagay dyan, ipa-file mo yan. Lahat po ng nilagay nila ng mga tax dyan, kailangan ipa-file mo na kahit zero. Tulad ko, di ba sabi ko kanina, exempted na ako sa income tax, pero nakalagay dito yung income tax. So, ang gagawin ko dito is ipa-file ko lang siya kahit zero. Kasi kapag di siya pinail, ang laki po ng penalty. Minimum po niyan 1,000. So, ako kasi dati, ang dami kong penalty. May mga penalty ako, tag-1,000 lang naman. So, depende po yan kung ilang buwan yung hindi ma-file or years na hindi nyo ma-file. Yun ang hindi ko alam kung gaano kalaki yun. So, kapag, ayun na, may COR ka na, bibili ka naman ng libro. Ganito po yun. Pwede kang bumili na ito sa National Bookstore kasi mas makakamura ka kaysa doon ka bibili sa labas ng RDO, sobrang mahal po talaga. So, ito, kapag non-VAT ka, tapos 3% lang, katulad ko, ang binili ko is 2 lang kasi tinanong ko sa RDO, ilan po ba yung kailangan? Kasi dati, 2 lang talaga. So, kinonfirm ko kung 2 pa rin ba ngayon. Sabi niya, pwede daw 2, pwedeng 4. So, depende sa inyo. Kung siyempre gusto ko 2 lang para hindi maraming sinusulat. 8%, alam ko 4 sa kanila.
So, ako na 3%, ang isusulat ko dito is yung mga resibo na galing sa supplier. Tapos yung sa isang libro ko naman, ang isusulat ko doon ay yung sales ko. So, ganito po yung magiging hitsura kapag pinaregister mo. Yan, pinatatakan ko na doon. Yung sa 8% naman daw po, ang sabi sa oras nyo i-register. Actually, kahit yung 3% sa oras na daw talaga. Kaso, kasi ang nakasanayan ko kasi kapag nagpaparegister ako is pinapatatakan ko na lang sa kanila. Buti na lang mabait yung officer nung time na yun. Pinatakan na, so hindi na ako mag-online. Sa oras naman daw po, parang ididikit, i-register mo siya, tapos may QR na ibibigay sa'yo, ididikit mo yun dito. Yun yung pinaka-proof na register na yung libro mo or yung book of accounts mo. Kasi hindi pa rin nakabili ka na, eh okay na. Kailangan registered pa rito sa BIR at bawal po ito punitan. Alam ko, bawal burahan. Bawal bura. May bura, no erasure yan. Bawal may punit. Pwede lang yata yung igaganon mo lang. Ganun. Basta may tip po sila dito sa book of accounts. So, last step na tayo. Sa resibo naman po tayo. Sa resibo po, mag-fill up ka ng 1906 form. Yan. Ito, finil up pa na to nung bibilang ko ng resibo. Tapos, kailangan makahanap ka ng accredited na printer or printing shop. May nakita ako online. Kasi, hindi ka pwede magpa-print lang sa tabi-tabi. Dapat, meron silang may makukuha kang ganito, sample ng resibo. Basta mga accredited, may listahan po dyan sa website ng BIR. Dyan ka pumili. Dyan ka mag-inquire. Kasi may iba mahal, may iba mura lang. Ito yung sample ng invoice na ipapakita ko sa BIR. Hindi ko pa ito napapasa doon kasi lagi ako naaabutan ng cut-off. Hindi naman naaabutan ng cut-off. Sabi lang kasi ng guard, nung huling pila ko doon is pang 186 ako. Tapos alas 3 na, parang 25 pa lang yung nasiserve ng BIR. So, sabi ko sa guard, masiserve pa ba ako? Kasi baka umabot ng 5 p.m. hindi pa rin ako na, hindi na daw. Kasi hanggang 40 lang ang kayang iserve ng authority to print ng counter. So, babalik na lang ako. Dapat madaling araw para at least below 40 is makakuha ako para matatapos yung hapon na meron na silang. Kasi parang kailangan may pirma nila approval bago mo ibalik to sa papaprintan mo. Okay? So, ang paggawa ko sa kanya is 1-3 lang. Depende po yan sa location nyo. 10 booklet na po yun.